Mga kabalik, mga ka-mind shift, huminga muna tayo ng sandali. May nangyari na naman sa Kongreso na hindi pwedeng palampasin kung mahal mo ang katotohanan at ang pera ng bayan. Recently, sinuspinde ng 60 days si Congressman Kiko Barzaga ng Cavite 4th District. Walang sahod, walang allowances. Ayon sa House Ethics Committee, ang basehan daw ay disorderly behavior at misconduct dahil sa ilang social media posts niya na tinuturing na offensive, inappropriate at labag sa Code of Conduct for Public Officials. Hindi nila sinabi na sinuspindi siya dahil kritiko siya ng administrasyon. Opisyal na rason, misconduct at social media, hindi pagiging anti-Marcos. Pero mga kabalik, mga ka-mindshift, kahit anong paliwanag ang ilagay mo sa papel, hindi mo makokontrol ang nabubuong impresyon sa utak ng mga taong bayan. Klaruhin muna natin. Una, malinaw sa record ng Kongreso, 6-day suspension, violation ng Rule 20, Section 141A ng House Rules, at Section 4C ng RA 6713, ang Code of Conduct for Public Officials. Pangalawa, habang nangyayari to, si Barzaga ay hindi ordinaryong tahimik na kongresista. Vocal critic siya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa siya sa pinakamaingay sa issue ng flood control projects at siya mismo ang nag-anunsyo ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo, kaugnay ng umano'y malalang anomalya sa flood control funds. Sumasali siya sa mga protesta, naglalabas ng matitinding pahayag at paulit-ulit na humihingi ng pananagutan sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Kaya kahit sabihin natin na misconduct lang sa social media ang dahilan sa papel, sa mata ng maraming Pilipino, hindi mo maiiwasan ang tanong bakit ang bilis kapag kritiko at ang bagal kapag pera ng bayan ang usapan. Habang busy ang Kamara sa suspension ni Barzaga, may mas malaking kwento na sabay na umiikot sa bansa. Ang flood control scandal. Bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan. Libo-libong proyekto ang na-audit, may mga testimonya sa Senado na nagsasabing may kickbacks, ghost projects at substandard na flood control infrastructure. May mga pangalan na isinangkot, ilang mambabatas, ilang opisyal, ilang kontraktor, may mga taong inirekomenda na para sa case build-up at possible prosecution. At may iba pang iniimbestigahan pa. Lahat sila may karapatan magpaliwanag. Lahat sila presumed innocent until proven guilty. Hindi natin sila hinuhusgahan dito, pero ito ang punto. Habang umiinit ang investigasyon sa flood control, habang tumataas ang galit ng publiko sa korupsyon, ang unang malinaw na suspensyon na nakita ng taong bayan, hindi sa mga inakusahan sa flood control, kundi sa kritiko. Mga kabalik, mga ka-mind chief, magkaiba ang dalawang bagay. Una, kung ano ang sinabi ng opisyal na dokumento. Pangalawa, kung ano ang nabubuong perception ng mamamayan. Ayon sa House, ang suspension ni Barzaga ay tungkol daw sa social media misconduct, hindi dahil sa kanyang criticism sa gobyerno. Pero sa mata ng taong nakakakita ng buong timeline, paano hindi ka magdududa? Nauna ang matapang na kritisismo sa flood control mess. Sinundan ng impeachment move laban sa Pangulo. Kasabay nito lumakas ang mga protesta at sigaw laban sa korupsyon. At pagkatapos siya ang unang nasuspinde. Hindi natin sinasabing pinatahimik siya, hindi natin sinasabing yun ang tunay na motibo. Pero hindi rin natin pwedeng maliitin ang tingin ng taong bayan. Kapag kritiko, mabilis. Kapag may aligasyon ng pagnanakaw ng pondo, mabagal. Ngayon, gamitin natin ang common sense. Sa flood control scandal, ilang kontraktor at opisyal na ang binanggit sa mga hearing, testimonya at report. May pangalan ng ilang legislators, may pangalan ng mga dating opisyal, may pangalan ng mga taong sinasabing involved sa kickbacks at anomalya. Muli, hindi natin sinasabing guilty sila, may karapatan silang lahat sa due process. Pero kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, hindi mo maiiwasan itong tanong. Kung may mga opisyal na iniimbestigahan sa posibleng pagnanakaw o maling paggamit ng pera ng bayan, hindi ba mas makatwiran na sila muna ang i-relieve o i-temporarily suspend habang nililinis ang pangalan nila? Ganito ang nangyayari sa private sector. Kung may empleyado na iniimbestigahan na malaking irregularidad, madalas i-relieve muna, aalisin sa sensitibong posisyon, tapos iimbestigahan. Kapag napatunayang malinis, ibabalik. Kapag hindi, may kaso. Simple lang ang logic. Proteksyon sa kumpanya, proteksyon sa kliyente, proteksyon sa integridad ng institusyon. Pero sa gobyerno parang baliktad ang nararamdaman ng marami.
Yung kritiko ang nauunang nasususpinde. Yung mga pangalan na lumabas sa flood control testimonies at report nananatili sa pwesto na sa kapangyarihan pa rin habang ang investigasyon ay tuloy pa. Kaya tuloy nagkakaroon ng comparison ng isip ng mga tao eh. Si Barzaga, kritiko, mabilis ang suspensyon. Yung mga isinangkot sa flood control corruption, hindi man lang na temporary relief. Kapag ganyan ang pattern ng nakikita, kahit pa anong legal explanation ang lagay mo, lalabas at lalabas ang tanong. Pinoprotektahan ba ang pera ng bayan o pinoprotektahan ang mga magkakakampi? Ito ang punto natin mga kabalik, mga ka-Mind Chief. Kung gusto ng gobyerno na mawala ang duda, ang unang hindi dapat gawin ay maging sobrang defensive. Kasi kapag ang unang reaksyon sa kritiko ay suspensyon, imbes na magpaliwanag, lalong titindi ang hinala. Mas makapangyarihan ito sana kung ginawa ng gobyerno ang ganito. Magpaliwanag ng malinaw sa tao kung ano talaga ang basehan ng suspensyon. Magpakita ng timeline at proseso, hindi lang resolusyon. Tapos sabayan ng malinaw na aksyon sa flood control scandal, lifestyle check, case build-up, kung kinakailangan, temporary suspension ng mga opisyal na iniimbestigahan para protektado ang integridad ng investigasyon. Hindi sapat ang slogan na walang ginagawang mali ang gobyerno. Kailangan ipakita, kailangan patunayan sa kilos. Sa dulo, ito talaga ang puhunan ng kahit sinong administrasyon. Public trust. Kapag nasira ang tiwala ng taong bayan, hindi na sapat ang sasabihing, legal naman ang ginawa namin. Ang tanong ng tao, patas ba? Pare-pareho ba ang laban? Pareho ba ang standard ng kritiko at inaakusahan ng korupsyon? Dito pumapasok ang balik values mind shift. Hindi tayo korte, hindi tayo gumagawa ng hatol. Hindi natin sinasabing guilty si Barzaga, hindi rin natin sinasabing guilty ang kahit sinong opisyal na nasasangkot sa flood control scandal. Ang ginagawa lang natin ay ito, ilatag ang facts, ipakita ang pattern, at ibalik ang tanong sa inyo. Mga kabalik, mga ka-mind shift, kung gusto nating magbago ang sistema, kailangan tayong matutong mag-analyze, hindi lang mag-absorb ng press release. Kapag may kritiko na nasuspinde, tanungin, paano naman ang mga nasa likod ng bilyong-bilyong anomalya? Kapag sinabi ng gobyerno na malinis kami, tanungin, nasaan ang transparency? Nasaan ang aksyon sa mga pinangalanan sa mga investigasyon? Nasaan ang proteksyon sa pera ng bayan? Kayo pa rin ang magiging judge, hindi kami. Hindi politiko, hindi party. Dito sa Balik Values Mind Shift, trabaho namin mag-ilaw. Trabaho ng gobyerno magpaliwanag. Trabaho ng sambayan ng Pilipino ang magdesisyon kung kanino pa ba dapat ibigay ang tiwala. Paki-share, pakigising ang bayan. Balik Values Mind Shift. Mind Shift begins now. Truth in motion, minds align across party